Alam mo, first time ako nag-book ng plane ticket na aalis na agad ako kinabukasan. Yung ganong kabilis. So since nakatulog ako, hindi ko alam yung nangyari. May nakausap ako na Pilipino na delay daw pala kami ng 40 minutes. Pang BTS lang pala to. Di ba nagmamaro na naman ako? Ang laki, tas binibuhay itong yellow. Kailangan mong i-ganon-ganon. Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, nandito na tayo sa airport because hahabol tayo sa Basaan to the biggest water festival in the world. Pupunta tayo sa Bangkok for the Songkran. So let's go Thailand! Actually sobrang biglaan lang nito. Sobrang biglaan lang ng decision ko na pumunta sa Thailand. Kasi supposed to be hindi talaga ako pupunta. Dapat meron akong mag-a-apply ako ng visa this week. Kaso hindi pa dumadating yung ticket ko from the brand. Kailangan ko yung ticket na yun para makapag-apply ng visa. Sabi ko, alang, tagal ko nang matatambay sa Philippines kasi next week mag-apply ako ng visa so hindi ko na magagamit yung passport ko. Sabi ko, gamitin ko na nga muna ngayon. Ituloy ko na yung plano ko na mag-Songkran. So nag-book ako ng flight kahapon para makapag-Songkran. So we are going to Thailand. So quick rundown lang of the requirements for Filipino travelers going to Thailand. So pinakauna syempre kailangan natin ng valid passport na dapat at least 6 months pa yung validity niya. Kailangan din natin ng e-travel, no? So, mag-download nyo lang yung eGov.ph para makapag-e-travel. Pag magta-Thailand din kayo, kailangan natin ng TDAC, yung Thailand Digital Arrival Card. Kailangan nyo siya i-fill out, I believe 72 hours before the flight. Kagabi ko lang kasi siya ginawa. Ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link kung paano kayo makakapag-fill out. Madali lang naman, ilalagay nyo lang kung saan kayo magstay doon, kailan kayo uwi, ganun mga flight details nyo. And then, of course, kailangan nyo ng round trip ticket, no? Minsan hinahanap yung hotel, pero ako kasi siguro sa tinagal in the past few months or years, parang never naman ako hiningan ng hotel booking. Parang lagi lang flight talaga. So, yun yung parang 4 na main requirements, no? Passport, e-travel, Thailand Digital Arrival Card, and then round trip ticket. Optional, baka minsan hingan kayo ng passport ng hotel booking. And then for the immigration question, ang mga tinanong lang sa akin ng immigration is first, sabi niya, saan ka employed? Tapos sabi ko, travel content creator po. Tapos sabi niya, so private? Sabi ko, yes po. Kasi minsan kapag sa government ka nagtatrabaho, hinihingan ka nila ng special paper, parang ganun na kailangan mo muna makuha yun bago ka makalabas ng bansa kapag nasa government ka nag-work. Pero kapag private, usually wala namang problema dyan. And then, sabi niya lang, kailan yung flight mo pabalik? Sabi ko lang yung date. So, dalawa lang yung tinanong ng immigration officer. So, ang sasakyan natin ngayon guys, connecting flight. Connecting flight. So, from Manila, pupunta tayo sa Hong Kong. Tapos magli-layover tayo ng 1.5 hour. Hong Kong, pupunta tayo sa Thailand via Cathay Pacific. Kasi guys, ito yung pinakamura. Diba nga kasi kahapon ko lang, alam mo, first time ako nag-book ng plane ticket na aalis na agad ako kinabukasan. Yung ganong kabilis. So, kahapon lang ako nag-book, tapos aalis tayo ngayon. So, mahal na talaga yung flight. Tapos Songkran kasi ngayon. So, mahal talaga yung flight because it's Songkran. Nag-check ako ng AirAsia tsaka Cebu Pacific. Nasa mga 20k, wala pang luggage. Sabi ko, oh my God. Yung Philippine Airlines, umaabot ng 30k. May luggage naman, pero ang mahal. Sabi ko, 30k. So, ang pinakamurang nakita ko, hindi siya mura, pero compared sa lahat ng options na meron ako, siya na yung pinakamura. Cathay Pacific, 18,000 pesos. Ang mahal. Pag nagta-Thailand ako, parang 10,000 yung limit ko. Pag more than 10,000, medyo mahal na to. Pero wala biglaan talaga. Tsaka Songkran. Sabi ko kasi last year hindi ako nakapag-Songkran. So sabi ko, sige na nga, itutuloy ko na yung Songkran ko this year. And then, okay naman sa Cathay Pacific kasi 23 kilos yung luggage mo. Tapos, 7 kilos na hand carry. Plus, 7 kilos pa na parang personal bag. So, parang umaabot ng 14 kilos yung hand carry mo. Kaya okay sa Cathay. Tapos, ayun na, binigyan na nila ako ng 2 ticket sa Bangkok ko na diretso na makukuha yung flight ko. Okay lang naman sa akin kasi komportable naman ako sa Cathay Pacific, so okay lang sa akin na mag-connecting flight. Matutulog lang din naman ako kasi kulang pa yung tulog ko, so itutulog ko na lang. So Manila to Hong Kong 2 hours, tas Hong Kong to Bangkok I think mga 2 hours din, so or 2.5 hours plus layover, siguro mga 5 to 6 hours yung total na babiyahin natin, kasama na yung 1.5 hour na layover. Pero kapag diretso kayo, direct flight Manila to Bangkok, mga 3.5 hours lang yan. Okay lang sa atin kasi maaga din naman tayo, dadating tayo dun mga
lunchtime. So yun, minsan talaga mas mura yung mga connecting flight kasi parang pinupuno nila yung other legs, no, other flight. So parang, ewan ko, mas mura minsan. Pero syempre, mas nakakapagod. Pero wala, yun na yung, kasi kung magsisibo pa ako Core Asia, 20K, tas wala akong luggage, di ba? So dito na ako sa may luggage. So guys, ito na, binigyan na nila tayo ng dalawang ticket, no? Yung unang ticket, Manila to Hong Kong, tapos yung pangalawang ticket, Hong Kong to Bangkok. Tapos yung luggage ko, sa Bangkok ko nakukunin, hindi na ako lalabas ng Hong Kong kasi 1.5 hour lang yung layover ko. Kapag gusto niyo ng connecting flight, ako confident ako na mag 1.5 hour na layover kasi same airline, Cathay Pacific sila parehas. Pero kung magkaibang airline to, for example, yung una ko is Philippine Airlines, tapos yung pangalawa ko is Cathay Pacific, medyo nakakatakot yung 1.5 hour kasi what if ma-delay yung isa, parang di mo masasakyan yung next na flight mo. Pero kapag ganito, same airline, for example, ma-delay yung first, since parehas lang sila na Cathay Pacific, for sure, gagawa nila ng paraan para ilipat ako sa next na flight. Parang ganun. Madali ka makakalipat. Pero kapag magkaiba na airline, medyo risky. So, okay ako ng mga ganito kapag same airline lang. Yun lang naman, no? At least, hindi na tayo lalabas ng Hong Kong, diretso na sa Bangkok. So, itutulog ko lang ito. Inaantok kasi hindi pa ako, maaga kasi yung flight namin, 5 a.m., no? So, hindi pa ako nakatulog actually. Sa aeroplano na lang tayo matutulog. Let's go! Actually, medyo excited din ako sa Bangkok trip na to kasi kahit pang ilang Bangkok na natin, marami akong mga gustong puntahan na bago. Like, hindi ko pa siya napuntahan before. So, yung mga hidden gems, mga sikat sa mga locals pero hindi masyadong sikat sa mga tourists. So, may mga bibisitahin tayo yung mga bagong areas sa Bangkok. And of course, it's Songkran. Sobrang saya ng Songkran. Noong 2024 na experience ko siya. Nung last year, hindi ko siya na-experience. Kaya naiingit ako sa mga friends ko. So, ngayon, sabi ko, hahabol ako. Actually, kahapon pa yung start. April 13. Ngayon is April 14. So, second day na tayo habol. Tatlong day naman usually yung basaan. 13, 14, tsaka 15. Nagsimula na kahapon, 13. Habol lang tayo ngayon, 14, kasi biglaan lang to. Hi guys! Hello! Ayan, pupunta sila sa Japan guys. Sila naman yung susunod. After ko. Ay, ano di pala, magja-Japan din pala siya. Yeah, because of Marvin. Isa na name mo? Hi. Dahil magja-Japan din siya. Actually, lahat mga nakita ko magja-Japan kayo, no? Dahil magja-Japan. Enjoy! Hi! So, guys, magja-Japan ba kayo? Narita ko kayo. Japan din? Ang dami magja-Japan. Ano mo vlog mo? Ang dami magja-Japan. Tara, picture tayo. Puro kayo Japan. Actually, lahat ng mga nakita ko dito magja-Japan kayo lahat. Grabe. Ano naman ninyo, sir? Pong, yan. Pa-Singapore naman si Sir. Enjoy! See yourself. Hi! They're from the UK. And guys, may nakakilala ko, si Kuya, magbabangkok din siya, tapos Cebu Pacific, direct flight, no? 22,000 daw niya nabook yung ticket niya, pero January pa niya nabook yun. Mahal. February, March, April. 3 months ago pa siya nagbook, pero mahal kasi nga Songkran, sobrang mahal talaga pag ganitong Songkran. So okay na pala yung 18 ko, parang namamahalan na ako sa 18 kasi kahapon lang ako nagbook eh. Pero ayun, connecting. Ayan guys, may namin tayong family. Ay, tala sa siya Laguna, yan, magta-Taiwan sila. Okay guys, nakarating na tayo sa Hong Kong International Airport. I am very sorry, hindi na ako nakapag-video kasi the moment na nakaupo ako sa aeroplano, parang natulog na ako. Nangyari sa itsura natin, bish. Puyat na puyat ako. So, nag-arrive tayo dito ng 8. Ano bang oras ng flight ko kanina? Was it 5:30? 5, 6, 7? Huh? So, hindi na tayo lalabas guys ng immigration, no? Kasi transfer lang tayo dito. So, may mga mababasa naman kayo na parang transfer or immigration, arrivals. Punta lang tayo sa transfer. Pero nag-announce na yung babae dyan. Sabi niya, punta daw sa E1. Yung mga lahat ng mga for transit. Hindi ko madali ako kasi we only have 1 hour. Dapat 1.5 hour. Kaso parang medyo natagalan yung paghanap ng space ng aeroplano para makapag-parking. Basta ganyan. Kasi kulang yata kanina. So nagantay pa kami ng slide. So bilisan natin. Ayan yung mga ganyan naman. Transfer desks, immigration. Doon tayo sa transfer desk. Let's go! So since nakatulog ako, hindi ko alam yung nangyari. May nakausap ako na Pilipino. Na-delay daw pala kami ng 40 minutes. Eh di ba 1.5 hour lang yung layover ko?
Nai-stress ako. So tinignan ko naman may mga gate, may mga board, ano dyan, screen, ano ba? May mga screen dyan kung saan yung gate. Gate 42 daw ako. So I still have mga 30 minutes pa naman. Kaso huwag tayong kabahan kasi kung hindi tayo umabot, ano naman tayo nag-Cathay for sure sa ibang sa ibang flight. Pero paabutin na natin yung sarili natin. Yung bagahe ko, paabot ba yun? 30 minutes na lang. Hindi, okay lang. Hindi naman ako may kasalanan kung ba't sila na-delay. Umalis na. Sasakay pa tayo ng train papunta sa gate ko kasi malawak tong Hong Kong International Airport. Actually, feeling ko 8:37 na ang boarding ko 8:55. Pero boarding na kasi yun eh, di ba? Masasarahan na tayo. 37, 47, 8, 9, 10, 13, 18 minutes pa naman. Sige, kalmahan lang natin. Kaya pa to, 18 minutes na. Mabilis lang naman to. Itong train ng papuntang next na turn na gates, I think mga ano lang to. 2 minutes, 3 minutes. Kaya yan, Marlon. Trust the process. Trust the process. Pag ikaw naiwan, charit. Yan, ang next train daw is in 2 minutes. Ayan, ng gate 40 to 80. Kailangan kasi natin makapunta sa gate 42. Actually guys, ang dami ko nakilala ng mga Pilipino sa flight namin ng Cathay Pacific. Kasi hindi lang ako yung connecting flight. Marami din. Kaso sila, papunta sila ng Korea, Taiwan, ganun. Tayo pa Thailand naman. Ito kasi yung mura, yung 1.5 hour lang yung pagitan. Meron namang ibang na mga 3 hours, 4 hours. Kasi mas mahal ng slide. So pinili kong ito. Feeling ko naman naabot tayo. Kung ayaw nyo ma-stress, pwede naman yung mga 4 hours kasi mag-aantay pa kayo. Okay guys, buzzer beater. Ayan ang now boarding. Nakita nyo? Sakto nagbo-board na sila. Umabot naman tayo. Actually, to be honest, umabot naman ako 5 minutes before boarding. Kasi ang boarding is 8:55. Mga 8:50 nandito na ako pero nag-CR lang ako. So bumalik lang ako dito. So umabot naman 5 minutes before boarding. Umabot naman tayo guys. So ayun na. Let's go na sa ating next flight. Matutulog lang din naman ako. Hindi ko napansin na na-delay kami. Siguro na-delay kami paakyat, no? Hindi ko napansin kasi pag upo ko sa upuan, wala na. Tulog na yung lolo niya. I guess we've made it. Actually, ang daming bakante, oh, di ba? Ang daming vacant seats dito. Yung from Hong Kong to Bangkok. Pero yung from kanina, yung Manila to Hong Kong na Cathay Pacific, full flight siya. Sabi ng flight natin na ganyan full. Tsaka wala talagang space kanina. Parang super dami ng pasahero. Pero dito, baka hindi nagsusongkran yung mga taga Hong Kong. Wala sila nababangkok today. Dami ng space. Diba guys, connecting flight ako. Yung Manila to Hong Kong, merong pagkain. Tapos Hong Kong to Bangkok, meron kakain ka na naman. Pero yung from Manila, konti yung pagkain. Isa lang. Ito kasi marami. So yung Manila is ganito lang, isa lang. Walang mga dessert kanina, parang ano lang. Beef tsaka rice. Ganun lang. Hi guys, finally nakarating na tayo. After 2 flights, maybe 5 to 6 hours in total including pahinga. So nandito na tayo sa Bangkok, Thailand. So dito tayo sa airport ng Suvarnabhumi. Parang yung spelling niya is Suvarnabhumi, pero you pronounce it as Suvarnabhumi Airport. Dalawa yung airport ng Thailand, ng Bangkok, Suvarnabhumi tsaka Don Muang. Diba? Minsan doon tayo sa Don Muang, but ngayon nandito tayo sa Suvarnabhumi. So, ang Bangkok is 1 hour late. So, dapat 12:30 nasa Pilipinas, pero ngayon 11:30 pa lang. So, mag-a-adjust kayo, mag-minus 1 kayo dito. Tapos, by the way, may mga nagtatanong sa akin, saan ka ba nagbubook ng flights, Marvin? Wala akong single website na pinagbubukan. Sometimes dumidiretso ako sa airline like cebupacific.com, philippineairlines.com. Pero minsan naman, mga mura kasi kapag third-party websites, no? So sometimes I check Google Flights, sometimes cheapflights.com, sometimes trip.com. For this one, sa trip.com ako nagbook kasi doon ko nakita yung mura. Minsan naman sa Agoda, minsan sa AirAsia Move. Like, you really have to check everything. Wala akong single na answer for that kasi minsan punta kayo Google Flights, tapos pamili kayo yung pinakamura. Minsan cheapflights.com.
Tapos magre-recommend siya ng mga mura doon. Tapos yun lang, pipili lang ako doon. And then minsan i-direct ka sa mga websites. So yun lang naman. Ang mahirap lang kapag third party. For example, hindi ka nag-book direct. Hindi ako directly nag-book sa Cathay Pacific, di ba? Sa trip.com ako ngayon. Pag may mga changes ka na gagawin sa flight mo, like ika-cancel mo, magre-refund ka, medyo mahirap kasi third party siya, di ba? Third party, tapos kukontakin pa ni third party si Cathay Pacific. So medyo matagal yung process or mahirap magkano ng changes. So dapat pag gagawin mo yun, dapat sure ka na talaga sa decision mo na hindi ka na masyadong magbabago kasi mahirap magbago. Ayan, medyo na-miss ko yung Suvarnabhumi kasi parang in the past few Thailand ko, lagi ako sa Don Muang, no? Parang ngayon na lang ulit tayo nakabalik sa Suvarnabhumi, Sawadee Krap. So, syempre yung mga basic na mga Thai phrase, words, no? Sawadee Krap. Pag lalaki ka, krap. Pag babae ka, sawadee ka. Pag babae, sawadee ka. Pag lalaki ka na nagsasalita, sawadee krap. Parang hello, ganun. Pag thank you naman, pag lalaki, kapkun krab. Kapkun krab. Pero actually, pag naririnig ko sila, kapkun krab, ganun lang, kapkun krab. Parang hindi nila masyadong pinapronounce yung R, yung krab. Tapos sa pagbabae ka naman, kapkun ka. Pag nasa third gender ka daw, kapkun ha. Charing. Sabi ng tour guide namin, kapkun ha. Sawadee ha. Bago itong Suvarnabhumi kaysa Don Muang, basa-basa na lang kayo dyan. Arrivals, connecting flights, transfer desk, yan. Lakad-lakad lang tayo. Ayan, pag nakita nyo na yung malaking screen na yan, tapos magle-left na kayo dyan, or magle-right, depende. Pero yan. That's it. Okay guys, nakalagpas na tayo sa immigration officer. Wala namang tinanong, nag-biometrics lang yung fingerprints, tapos photos, yun lang. Tapos, nakapasok na tayo dito sa arrival hall. So, dyan tayo nang galing na yan. Dyan mag-a-arrive yung mga tao. Tapos, may makikita na agad kayo ng ATM. I think last time dito ako nag-withdraw eh. Try nga natin ulit, mag-Gcash ako. Kasi parang dati, ang ginamit ko dyan is mga regular bank. Medyo malaki yung charge ng regular bank. Tapos, ayun. Sige, magpa-public transportation tayo mamaya doon. So before tayo umalis ng airport, checklist ulit tayo kung kompleto na yung mga kailangan natin. First is yung internet or data. Naka-eSIM lang ako. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-activate ng eSIM. No? Kasi may mga nababasa akong mga comment. Paano ba gamitin yung eSIM or all that. So siguro, hindi ko pa nga na-discuss siguro. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-book ng eSIM at paano siya gamitin. No? So, next is money. Mag-withdraw tayo. But actually, chinek ko, meron pa pala ako natitira na Thai baht sa previous trip ko. So, 650 baht. Magkano to? Parang mga 1,000 plus pa to. Oo nga guys, ang 650 baht is 1,098 pesos. May 1,000 pesos pa pala ako na sobra sa last natin na Thailand. So, ang 1 Thai baht equals 1.69 pesos. So, pwede nyo i-times 2, tapos magbawas na lang kayo ng konti kasi ang hirap i-math eh. Tapos, for transportation, ang gamit nila dito is this one, the Rabbit card. So, meron pa naman akong Rabbit card. So, ito na muna yung gagamitin natin. I think may laman pa to. Pero kung wala kayong Rabbit card, pwede kayong bumili dito na mismo. Meron naman dyan mga single journey ticket yan. Sige na nga, ito try ko na mag-withdraw dito. Pero alam ko, naalala ko, malaki yung charge dyan gamit yung aking regular bank. Pero try ko nga yung Gcash para may sabi ko rin sa inyo kung malaki ba yung charge using Gcash. Paano ba mag-book ng eSIM? For example, ito sa Klook app, no? Or pakita ko na para mas madali. This is the Klook app, for example. Tapos, minsan nagsa-search lang ako dyan, Thailand eSIM, ganun. Thailand, or kung saang country kayo. Thailand eSIM, ayan. So magre-recommend siya ng maraming eSIM, 'di ba ganyan. Minsan ang chine-check ko na lang kung saan yung mataas yung review. For example, the 4.7, tas 600k na yung nag-book, or ito naman, ito 100k. Okay din naman 4.5, pero mas pipiliin ko na to kasi 4.7 tas ang dami na nag-book. So kunin ko lang 'yan. Ay, mabagal yung wifi natin. Ayan, mamimili kayo kung ilang days kayo, merong mga 1 gig na limit, pero ako I prefer dito sa Thailand mura ang eSIM. Ayan no, ang 500 gig 400 lang, di ba? Sobrang mura niyan. May mga unlimited din sila, mamili na lang kayo. Ang pinili ko is itong 50 gig. Pwede naman kayong 20 gig kung hindi kayo ma-internet masyado, pero pinili ko na ito para sure, 50 gig o 400 lang.
Mamimili kayo dyan kung 10 days. Kung 30 days, ayan, 1.7. Di ba 1 month mo na internet, 1.7 lang. So, ayan, click mo lang dyan, book now. Tapos, of course, if gusto nyong bumili ng mga eSIM, you can always use my code sa Klook. If dito kayo sa Klook magbubook, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook. Pero pag sa Agoda naman, we have 2 discount codes for hotels, Marvin Agoda. For activities or mga eSIM like this, Marvin sa Mako. So ayan na. For example, ito sa Klook, 'di ba? Nabook ko na. Hindi ko pa siya inactivate para mapakita ko sa inyo. Ayan, once mabook mo na, once mabayaran mo na, mapupunta yan dito sa mga, ayan, mga trips diyan, dito sa mga nakabook mo, diyan lahat ng mga nakabook mo. Tapos may makikita kang word na activate. Ayun, no? Activate. Ito yung Thailand eSIM natin. Click mo lang yung activate na yan. Tapos confirm. Ayan, no? Diyan, ganyan ko siya nabayaran, 430. Tapos, ayan, activate. Okay, click mo lang activate. Connecting to your carrier. This may take a few minutes. Mga 1 to 2 minutes to, guys. Okay, sabi niya activate SIM. Sabi mo lang dito continue. Mag-wait lang kayo, guys, kasi minsan umaabot to ng 1 to 2 minutes. So, titignan mo lang dito travel eSIM only. Ayan, travel eSIM. Okay. Continue. Tapos, ano yun? Low data mode. Ano yan? Less data than primary. You can reduce the amount. Okay, whatever. At tas, ayun na siya. Activated na, oh. Activated. Got it. Diba? So, sobrang madali lang talaga siya ma-activate kapag dito kayo sa Klook din mag-book kasi i-click nyo lang yung word na activate. Pero, hindi pa gagana doon. Baka akala nyo yun na yun. Pwede nyo i-activate kahit nasa Pilipinas pa lang kayo. For example, kahapon, like pwede nyo i-activate kahapon. In my case, dito ko na inactivate para maipakita ko sa vlog. Pero pwede nyo siyang i-activate sa Pilipinas pa lang. Tapos once ma-activate nyo na siya, mapupunta na kayo sa settings ng cellphone nyo. Tapos punta kayo sa cellular. Tapos, ayan, makikita nyo kasi yung number ko eh. Dito yung cellular, tapos andun yung primary number mo. May isang guhit dito yung primary mo na number. Tapos may pangalawang guhit, ayun na yung True H or yung Thailand eSIM. Pindutin natin. Ayan, ito na siya, True H. Pinindot ko na. Tapos minsan, nire-rename ko lang para hindi ko malimutan. So, meron ditong edit. Ayan yung pangalan niya, Travel True H. Minsan nire-rename ko lang yan. Edit custom label para hindi ako nalilito kung ano yan. Minsan nilalagay ko lang Bangkok. Or kung anong gusto nyong ipangalan sa kanya. Naging Bangkok na yung pangalan niya. Tapos, pagkadating nyo na sa mismong lugar, ito, data roaming. Naka-off yan, di ba? I-toggle nyo siya. Yan. Kasi, kahit na-activate nyo na yung eSIM, kung hindi nyo i-toggle yung data roaming, hindi siya gagana. I-activate nyo siya sa Pilipinas, pero wag nyo munang i-toggle yung data roaming. Ang data roaming, i-click nyo lang pag nandun na kayo sa mismong bansa. Kasi pag click mo siya sa Philippines, nagsisimula na siya. Dapat dito nyo na siya i-click sa bansang pupuntahan nyo para dun pa lang yung start, okay? Pwede nyo siyang ma-activate anywhere sa Pilipinas, pero yung data roaming, dito nyo na siya ititik sa mismong bansa. Okay, nagets nyo ba? So, kasi may mga nagsasabi na activate naman daw nila, pero hindi pa rin gumagana. Baka nalimutan nyo lang matik yung data roaming. So, i-check natin, turn on ko yung wifi. Naki-wifi lang ako dito sa airport nila. Ayun na, naka 5G na, may 5G na doon. No? So, i-test natin. There you go. Ayan, speed test. May internet na tayo. Let's go. Okay, tapos na tayo sa eSIM na mag-withdraw naman tayo ng pera and then transportation. Sige na, ito try ko yung GCash dito, guys. Ito yung pinakamalapit na ATM. Try natin kung magkano yung charge. Nasaan yung English dito, besh? Ito ba? Ay, hindi pala touch ko. แอปพลิเคชันแสดงข้อความให้มายืนยัน Besh, wait lang. Paano ko magiging English? Wait lang, lipat tayo. Ito pala. Please insert card. I-insert ko yata muna. Okay, so in-insert ko muna yung card ko dito. Let's see kung merong English. Ayan, may English naman. Well, please wait while we wait for the Please enter your PIN. Ayan, no? Okay, magpipin lang ako. And press. Then press. Ito daw. Press daw ito. Okay. Bakit naka-ano? Change language. May language dito. I-change language to English.
Okay, cash withdrawal, balance inquiry. Siguro mag-withdraw na lang tayo ng 5,000 baht. Mga 9,000 pesos siguro yan. Ay, bakit may network fee? Oh, meron nga siya na 250 baht. Meron talaga siya, no? Sige, accept ko. Ang laki naman nun. Please take your cash from the slot below. Malaki talaga yung charge nitong green na to. Naalala ko kasi dati, ang ginamit ko bangko, malaki pa rin siya. Kahit nag-Gcash ako, malaki pa rin yung charge na. Kasi di ba ito, 5,000 baht. So, ang 5,000 baht, 9,344. 9,344. Pero chinek ko sa Gcash, ang nabawas 9,927. Ang laki. Less 9,927. So ang difference is 582 pesos. I'm not sure kung ano kasi pansin ko dito sa mga ATM sa Thailand, malaki talaga sila no. Comment down below kung meron kayong mga na-discover na hack na mas mura. Kasi pansin ko even sa city, pag nag-withdraw ako sa city, sa mismong Bangkok City, ganito lagi yung charge, 500 plus. Kaya sabi ko, ang mahal talaga dito, no? I tried itong ATM na green. May mga Visa, Mastercard naman siya, pero mahal pa rin. But ayun, siguro lakihan nyo na lang. For example, kung magkano yung kailangan yung withdraw, lakihan nyo na lang para isang charge na lang. Kasi in my case, nag 500 lang ako, diba? So, 9,000 pesos lang to. Ang laki ng charge. So, damihan nyo na lang, like 10,000 baht na kung magkano yung kailangan niya para isahang charge na lang. Kung wala kayong nabook at gusto nyong bumili ng mga SIM cards and transfer, meron naman dyan yan, no? Pero tayo, magko-commute tayo. Ito yung kanilang mapa, no? So, nasa second floor tayo. Dito yung arrival hall. Sa fourth floor yung departure, pag pauwi na tayo ng Manila or ng Philippines. Car park yung third floor. Ayan, public transportation is nasa first floor and then basement is yung airport rail link. I think dito tayo sa basement. Ayan, yung airport line, city line and express line. Tara, let's go in. Bababa tayo, no? Ayan. Bababa tayo papuntang basement. Let's go. Bumaba tayo ng one floor. Ito yung parang ground floor. May mga buses dito. Kung may mga magsusundo sa inyo, I think nandito sila sa ground floor, no? Mga sasakyan, or kung gusto niyo mga airport transfer, I think hindi rin ganun kamahal ang airport transfer dito. Pwede kayo mag-book ng mga airport transfer nyo sa Klook, sa Agoda, or kung saan man. Parang chinek ko dito sa Klook, mga around 1,000 pesos lang. 1,000 yung good for 2. So parang 500 pesos per person. Ayan, may mga SIM card pa sila dito. Kaso tapos na kasi ako sa aking SIM card era. Kasi ang hassle magtanggal-tanggal ng SIM card. eSIM na ako ngayon. Tapos, one last baba para sa airport rail. Ito kung mga sa pupunta sa Pattaya, ayan o, may mga transfer na dito papuntang Pattaya. Kung padiretso kayo doon, pagkadating nyo ng Bangkok, may mga transfer na yan dyan. Okay guys, nasa basement na tayo. Nandito yung airport rail link. Ay, gusto nyo na bang kumain? Parang hindi pa naman ako super gutom. Ayan, may mga kainan na dito, Thai food, 7-Eleven. Kung medyo nagugutom kayo bago kayo magbiyahe, may mga 7-Eleven na dyan. Tapos, ayan na yan. Dito na yung airport. And airport rail link. Grab lang tayo ng snack guys. Pantawid gutom ng slide. Dito sa 7-Eleven. May masasarap yung mga ganito nila dito. Try nyo to. Na-miss ko to. Kasi yung mga banana. Ayan. Ito to, tinatry ko rin to minsan. Meiji, banana, ito mga chocolate. Masasarap din to. Let's grab a quick snack. Kasi baka almost 1 hour yung biyahe natin. Para lang may kinakain tayo. So guys, bili na lang muna tayo ng tinapay. Mga 17 baht. Magkano yan? Mga 30. 20 plus. Ito. Ay, try ko rin ito yung parang pandan. So, try natin itong sausage. Gusto niya mag-pandan-pandan. Parang dami naman natin binili. Pandan custard. Mahilig kasi ako sa ganyan. Okay guys, nag-decide ako na mag-merienda muna tayo dito sa 7-Eleven kasi maaga pa. Alas 3 pa kasi yung check-in sa hotel. Baka hindi rin tayo maka-check-in na maaga. Mag-aantay rin tayo sa lobby or may iba ka mainit. So, kumain na lang muna tayo sa 7-Eleven. Ang hotel pala natin ngayon is sa Pratunam area. Sikat ang Pratunam sa mga Pinoy, no? Kasi doon yung Pratunam Market, Platinum Mall, Central World, mga malls, Siam Paragon.
So doon tayo bago yung hotel na pag-iistihan natin. Actually, dalawang hotel yung pag-iistihan natin dito sa trip na to. 6 days tayo dito sa Bangkok, sa dalawa yung hotel natin. First is bagong hotel sa Pratunam, and then yung pangalawa is yung favorite natin na hotel, Picnic Hotel. Kasi gusto ko rin yung area ng picnic talaga. So I still wanna stay there. Pero gusto ko mag-try ng bagong hotel para i-try din natin kung kung maganda yung area na yun sa may Pratunam. Pero ayan, bumili lang ako ng Coco Mali kasi yung na-meet ko na friend dito si Tyrone from Netherlands. Sa Thailand ko siya na-meet. Ito yung pinatry niya sa akin. Pero hindi ganito yung packaging. Pero ganito yung brand, Mali. Parang coconut juice. Tapos, bili ako ng mga tinapay guys. Okay? Try muna natin itong sausage. Sausage. Kabog. Pretty good. May sausage, tapos may mga cheese. Okay. Go, tara, laban na tayo. Sana pwede na tayo maka-check-in. Maaga pa kasi. Pero try natin, baka naman payagan na nila tayo mag-check-in. Gusto ko lang mag-freshen up kasi bago lumabas. So, gusto ko muna mag-check-in para maka-freshen up. Tapos tsaka tayo lumabas. Ayan, dito yung kanilang airport rail. Ayan, diyan kayo bibili kung wala pa kayo ng mga card nung sa akin, no. Pwede kayong bumili diyan ng mga single journey ticket. Pwede kayong mag-cash diyan. Tapos bibigyan kayo ng parang bilog lang. But since meron na tayong rabbit card, laban na tayo. Ngayon ko lang naalala, meron dito magandang currency exchange. Super rich ba yun? Super rich. Tagal ko na kasi hindi nagpunta sa Suwan na po. Matagal, ilang years lang naman. Di ba meron dito? Sige. Meron dito ang favorite ko na currency exchange sa Thailand, guys. It's called Super Rich. Kahit Philippine peso yung dala nyo. Dito lang yan sa may basement na, no, sa may train. Ngayon ko lang naalala. Naalala ko lang siya kasi nakita ko na yung mga currency exchange dito. Meron yan. Sa may dulo ba yun? Pakita ko para sa inyo. Kahit lumagpas na ako sa train. Ayun, Happy Rich pala. Hindi pala Super Rich. Ayun guys, Happy Rich. Happy Rich Currency Exchange Service. Maganda dyan. May marami bang mga exchange dyan, sayang. Diba? Pati ako nakalimutan ko yung ginagawa ko yung mga Thailand tip before. Nakalimutan ko rin, diba? Kaya kailangan mo ng refresher. Minsan kapag ang dami ko na pinupunta na bansa, nakalimutan ko na rin yung mga tip ko sa bawat bansa. Happy Rich. Yan, Happy Rich. Maganda dyan. Kasi nag-withdraw na ako ng pera, mag-over na naman ako sa cash. Pero kahit meron kayo mga US dollar, Philippine peso, maganda. Ba't ba ngayon ko lang naisip? Kasi yung friend ko si Max, yung Thai ko na friend, siya yung nag-recommend dyan. Siyempre local siya, no? So alam niya yung mga exchange dito na maganda. Maganda yung, konti lang yung charge nila dyan. So you might want to consider, no? Nandito lang yan sa may basement na. Then guys, so before kayo pumasok ng train, ito na yung mga pasokan ng train, no? Meron sila ditong mga Bangkok Key Attraction Map para mas mapadali. For example, pupunta kayo sa Khao San Road. Ayan yung mga from the airport to Phayatay. Phayatay sikat yan na parang stop, no? Phayatay, Chatuchak Market. Ito Pratunam tayo eh. Sa Pratunam. Ayan, pwede tayong bumaba dyan nga. Dyan sa Ratcha Prarop. So from the airport, pwede tayong maganyan. Ito Silom. Kung sa Silom yung inyong hotel, ganyan yung gagawin nyo. From the airport, punta kayo Phayatay. Phayatay ito Siam. Tapos Siam to Saladeng. Alam na, miss ko yung Saladeng. Lagi ako nandyan. Nana, icon Siam. Ayan. Pwede nyo siyang gawing, tayo nasa Pratunam ako. So, pwede tayong mag-Ratcha Prarop. Actually, sinearch ko rin sa ChatGPT. Kasi sa Google, parang hindi ko gusto yung nire-recommend niya. Pwede tayong mag-Ratcha Prarop. Pwede rin mag-Phayatay. Yung hotel ko is walking distance lang sa parehas na station. So, check na lang natin kung anong mauna. Yan guys, ipakita ko sa inyo kung paano kayo bibili. If ever lang, wala kayong ticket, no? English. Ayun. English. So, currently, nandito tayo sa airport. Ito, Suvarnabhumi. So, usually, ang babaan is Phayatay kasi dyan yung mga metro line. Ito kasi airport, diba? Airport rail. Sa Phayatay, dyan ka makakonect sa mga retro. Pero, pwede ako bumaba dito sa Ratcha Prarop. Pwede ako sa Phayatay. Ang hotel ko is nasa gitna niya. Wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo. Hindi ako bibili kasi meron na akong ticket. Para lang hindi kayo mahirapan kasi insert nyo lang yung pera nyo doon. Actually, hindi ako sure kung may laman pa to. Hala, bakit please try again? Ay, pang BTS lang to. Okay.
Pang BTS lang pala to. Di ba nagmamaro na naman ako? Ito na naman si nagmamaro. Ito palang rabbit card ko. Pang BTS lang. So pag pinabi mong BTS, yung mga smooth like butter, like criminal undercover. Charing. Yung BTS, hindi yun yung mga asawa ko na mga sila V and Jungkook. BTS is Bangkok train system. Tama ba? So, ito pala is pang city lang. Di ba? Nagmamaro ako. Bibili tayo ng airport ticket dito. Ito pang, doon lang to sa syudad. So, bili tayo. From Suvarnabhumi Airport to Phayatay, 45 baht. So, mga 90, 80 pesos siguro yan. Tapos, kung ilang piraso, pili lang kayo dito. 1. Tapos, ang gagawin ko, please select number of tickets, then insert coins. And, okay. Insert tayo ng pera. Okay, so, dito pala sa Bangkok, naghalo-halo na yung utak ko. Sa Bangkok pala, magkaiba talaga yung ticket ng airport tsaka metro. Parang sa Korea, parang sa Japan, di ba? Ay, tama ba? Oo. Bibili ka ng mga Skyliner, di ba, sa Japan? Sa Taiwan kasi, di ba, kakagaling lang natin Taiwan. Pwede yung easy card mo, kahit airport, lahat pwede. So, iba-iba talaga siya per country, no? Na lito ako, akala ko pwede din dito sa Thailand. So, ayan. Bumili na ako ng separate ticket. Ganito lang siya, parang bilog lang. 45 baht. Let's go. Okay. Sure na. Just tap on the green. Okay. Got it. Thank you. And guys, nakarating na tayo sa Phayatay. Insert lang natin yung coins. Let's go. Na may exit. So guys, from the airport station ng Phayatay, maglalakad tayo papunta sa metro line, di ba? Ito kasi airport line, punta tayo dun sa may metro ng Phayatay station din. Yan, meron namang bubong. So, actually marami na ako nakakasalubong na may mga dalang barel, mga water gun kasi it's Songkran. Ayan o, tingnan niya. May mga water gun sila kuyang dala. Ayan o. Yan, so medyo busy area din tong Phayatay. Pero lakad tayo din sa may metro. May nagko-connect naman sa kanila na parang walkway. So hindi naman mainit. Okay. As usual, cargador na naman. Lagi na lang tayong cargador. Ang layo pala ng lalakarin, 13 minute walk. So kung ako sa inyo, mag private transfer na lang kayo. Pero ako kasi gusto ko nagtitrain no? Wala, gusto ko lang ma-experience yung mga public transportation sa ibang bansa. Kaso mag-init lang ng slide. Hello Bangkok. Yan, Phayatay stations, lakad tayo papunta sa hotel. Ayan o, may mga baril-baril na rin sila kuya. Ang init. Love ko yung Thailand pero yung init, I am not sure. Okay guys, dumating na tayo sa ating hotel, no? Ito is ang Vince Hotel Pratunam. So yung itsura niya, yung pangalan Vince. Yung parang pangalan na Vince. Vince Hotel Pratunam. So tara, check-in lang tayo. Sana pwede na mag-check-in. Alas 2 pa lang kasi 3 PM pa yung check-in. Okay guys, so nakapag-check-in na tayo dito sa ating hotel. Ang pangalan pala ng ating hotel is Vince Hotel Pratunam, no? So nag-range na mga around 3,000 to 4,000 pesos per night. And tara, let's give you a quick tour. Actually, dapat double bed ang binook ko dito. Kasi sabi nila, if magdo-double bed ako, hindi pa siya available. Mamayang 3 PM pa. Eh, gusto ko na mag-check-in. So, sabi ko, sige, okay na ako sa single bed. Kasi 2 PM ngayon, available na siya. Ayan, no. So, sige, start tayo dun sa pintuan. So, ayan yung pinto. Pagkapasok nyo, malawak na may space dito. Mamaya na yung CR natin yung tignan. Tapos, ayan. Meron ka na ditong maliit na fridge. Ayan. Meron ka na dong mga sleeper. Tsaka, ano yan? Laundry bag. Okay, may vault dito. Kung meron ka itatagong importante. Ay, libre to. Ayan, may mga free pa silang mga chicheria. Vince. Crispy roll, mangosteen. Ayan, may mga ano naman dito. Initan ng tubig. Mga baso. May mga libre na tea, coffee, and creamer. Ayan, dito kung mag-request ka siguro ng ice bucket. May lagayin sila ng ice dito.
Yan yung aircon. Tapos, yan, dito mo pwedeng ilagay yung mga luggage. Nagsampay na ako ng mga sinuot ko. Tapos yan, meron silang mga bathrobes dyan. Tapos dito ko nalalagay yung bag ko. Diyan ko muna siya nilagay. And then katabi is ang double bed natin. Ayan. So good for 2 itong room na to, no? Ayan. Actually, ayan. Maganda naman yung bed nila in fairness. Ganyan yung design. May TV ka lang dito sa harap. Tapos pwede ka magsampay ng mga, ayan, may mga sampayin sila dito ng towel, siguro damit, jackets. Tapos dito, meron kang space na umupo-upo. Yan, may small table. Pwede kang kumain-kain siguro dyan. Tapos ito yung bintana. Kasi wala tayong view. Ayan, may konting view doon sa labas, sa gilid. Tapos, may mirror. Ayan, may malaking salamin dito. Pwede kang mag-ayos-ayos ng sarili mo. All that. Dinagay ko muna yung laptop ko dyan. Punta na tayo sa toilet and bath. Kaso ginamit ko lang guys, so medyo madumi na yata ng slide. Ayan. Malaki naman yung kanyang CR. Ito yung toilet and bath. Ayan, may mga free towels ka naman dyan. Ito yung liguan area. Shower. Kompleto na yan sa conditioner, shampoo, and body wash. Ito yung sink. Ito may mga free silang toothbrush and other vanity kit. May hair dryer. Ito mga body hand wash, mga gamit ko lang ito. So, may mirror lang siya dyan. Actually, hindi ko alam na may libre pala na dinner. Ayan no. Ang alam ko lang free breakfast. Ayan. Meron silang free breakfast from 6:30 to 11 a.m. Pero may dinner din pala, supper o nightly from 9 to 11, 8th floor. Tapos may welcome drinks. Ayan. Ito one time mo lang makukuha ng day. Meron din sila mga free activities. Ito yung mga amenities. Pwede nating ma-check. Meron silang swimming pool, may gym. And then, yan yung kanilang sala. Tapos, may in-explain siya kanina na hindi ko masyado na-gets. Pero meron na mga free na parang service. For example, nandito, saan ba kami? Nandito, no? Nandito yata kami. Tapos, may mga free na shuttle na pupunta sa, ito, Prato na Market na to. Prato na Market, Platinum Mall. So, ang lapit nilang talaga. Phoenix Mall, ito na yung Central World. Parang feeling ko kaya ko siyang lakarin eh. Parang kaya ko itong lakarin, mainit nga lang. Pero yun, may mga service na sila, pwede kaming, itong mga green, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, pwede kang magpa-stop dyan from the hotel, libre na siya. Ay, ito pala may mga picture. May BTS station, Ratchathawee. Pwede ka daw, ayan, 6 to 2 minutes walk. Ay, tama ba? O, drop off location. Pwede ka magpa-drop dyan para hindi ka na maglakad. Pwede na pala magpa-drop na tayo sa may train station sa Ratchathawee. Actually, for its price, no, 3,000 to 4,000. Tapos libre na kasi yung dinner tsaka breakfast. Ang laking tipid mo na nun. So, ang iisipin mo na lang is lunch, no, kapag magpunta ka dito. And of course, if you also wanna consider booking this hotel, Vince Hotel Prato now, you can book it on Klook and get discount using my code Marvin Samako Klook. Pero if sa Agoda ka naman mag-book, you can use my Agoda Hotel discount code Marvin Agoda, capital letters lahat. May mga friends tayo na hindi daw nila magamit yung code ko sa Agoda, guys. Minsan nga weird, hindi siya ma-redeem. You can just click the link sa description box. May automatic na pag-redeem. Pag na-click mo yung link sa description box, automatic ma-redeem mo na and magagamit mo na siya for Agoda. And also, I just wanna let you know, I just wanna say thank you so much kasi nga for the month of March sa Agoda is naging top 4 tayo. Grabe. Diba? Wala pa tayong 2 months as an Agoda affiliate, tapos ang dami na agad gumamit ng ating discount code na Marvin Agoda, so nag-rank number 4 tayo for the month of March. So I hope maraming natulungan, maraming na-discountan kasi 5 times nyo siya magagamit, no? And then meron din nga tayong bagong activities na discount code for Agoda, it's called Marvin Samako. If meron kayong mga activities, 5 times siya magagamit. Okay, let's go and explore ba muna natin yung amenities or magsongkran na tayo. Natatakot ako magsongkran, baka mabasa yung mga camera ko. Kasi nagsongkran ako 2024, as in mababasa ka talaga. Pati yung mga gamit. Parang natatakot ako baka mabasa yung camera ko. Baka cellphone na lang yung daling ko kasi medyo water resistant naman to ng slide. Yun guys, meron siyang swimming pool dito sa may rooftop, no? Sa 7th floor may pool. Pwede kayo maglangoy-langoy. Tapos ito yung iyong view. Hello, Bangkok! Yan na, mga western. Tapos may bar din sila doon. And then may gym din yata dito. Sige nga, check na natin yung gym. Ayan, may mini gym sila dito naman. Pwede kayong buhat-buhat. Ayan, may mga weights sila. Treadmill. Isa nga lang yung treadmill.
Yun guys, kakatapos lang natin mag-songkran, no? For a second day na dumaan ako ng slide sa Central World, pero mas tumagal ako sa Silom. Sobrang dami ng tao sa Silom. Ang hirap niya i-vlog guys kasi basaan, di ba? So, hindi ko nadala tong camera ko kasi masisira. Tapos, dapat pala dinala ko yung isa kong camera. Ang dala ko lang kasi cellphone kasi ayoko magdala ng any bag nga kasi nga basaan. So, cellphone, tsaka pera lang. Nabasa nga yung pera ko. Hindi ko na-vlog lahat kasi ang laki kasi ng, pakita ko sa inyo. Ang laki ng nabili kong baril. Ito yung baril. Tara! Ang laki, tapos binubuhay itong yellow, kailangan mong i-ganon, up, down. So, dalawang kamay yung kailangan ko. Hindi ako makahawak ng camera. Try ko bukas pero parang mahirap talaga siya i-vlog, no? Pwede mo namang i-vlog kasi hindi ko may enjoy. Kasi kailangan mo makipagbarilan. Yung kasi yung masaya din, makikipagbarilan ka, tapos babarilin mo yung mga cute, tapos babarilin ka rin din. So, kung hindi ko kasi gagamitin yung baril, pwede namang video lang. Kasi gusto ko kasi may baril. Ito try ko tomorrow kung may video ko pa. But anyway, bumalik na ako dito sa ating hotel. Tapos di ba meron daw libre na dinner? Ang weird lang ng dinner na 9 p.m. to 11. Tara, puntahan natin kasi mga 9:30 na. Ay guys, binasa ko yung dinner. Hindi pala siya parang Thai style rice porridge, lugaw, served with a variety of side dishes. Akala ko parang buffet. Hindi pala siya buffet. Please avoid the breakfast feast hours 8:30 to 9:30. Okay. Yung breakfast 6:30 to 11. Okay, saan oras ka mag-breakfast? 10. Yung dinner pala parang lugaw lang. Pero sige, try na rin natin. Pag hindi natin magustuhan, hindi kain tayo sa labas. So yun guys, ang ganda pala dito sa pool pag gabi na As yung mga guests dito sila tumatambay. Pwede kayo mag-bar dito. Tapos andun yung dinner. Andun yung kitchen. Tapos sa punuan, ano ba yun? Nagugutom na nga ako. Punuan, so waiting. Binigyan lang nila ako ng number. Santayin ko doon mag-buzz itong number. Tsaka tayo makakain. Check natin kung ano ba yung mga pagkain. Pero gusto ko kumain sa labas Kasi syempre nasa Thailand ka, diba? Gusto ko mag-try ng mga Thai food. Pero try muna natin yung dinner. Pag okay naman yung pagkain nila, dito na tayo. Ay guys, buffet pala yung dinner. Ngayon lang ba? Marami palang pagkain. Akala ko lugaw lang. Okay. Marami palang options. Chicken, kanin. Ayan, ang dami nilang ulam actually. Oh, nice. Love it. Yun guys, tapos tayo kumain. Nahiya ako mag-video dun kasi ang daming tao dun sa restaurant. Tsaka ang daming Pinoy, no? Ang dami ko naririnig na nagtatagalog. So, ang daming Pilipino na nagstay sa hotel na to. Vince Hotel, Pratunam. Ayun, buffet pala yung dinner nila. Tapos buffet din yata yung breakfast. Dami ko nakain. Nagutom kasi ako sa Songkran. Hindi ako nakakain sa buong Songkran. Ang dami kong nilakad, ang daming pagod, di ba? Pero ayun lang. Okay din siya kasi kung gusto niyo like wala na kayong problemahin. Pag uwi niyo may pagkain na, pag gising niyo sa umaga meron na. Lunch na lang yung problemahin niyo. Pero ako, minsan kasi gusto ko mag-try ng mga yung sa gilid-gilid lang. Ganun kasi mga trip ko sa pag nagta-travel, di ba? Parang gusto ko kumain sa mga karenderya dyan, mga Thai food, ganun. So mawawala yung ganung aspect, no? Kasi kasama na pala yung pagkain dito. Pero makakatipid. Kung gusto niyo tipid, like sure na yung mga pagkain niyo, then you can try this. But gusto niyo rin mag-try kayo ng mga kain lang. Minsan kasi ang sarap lang kumain ng mga pad thai dyan sa gilid-gilid and all that. Parang it's part of the experience. Okay guys, buffet breakfast naman tayo. Sorry, kakagising ko lang. Yan. Actually, marami din silang pagkain for their buffet breakfast. Gulay, tofu. Okay. Tom yum. Ay, hindi. Pumpkin soup. Oh, meron silang mango sticky rice. Ito may mga Muslim. Kagabi rin marami mga halal food. Dito naman may mga Muslim friendly. Chicken soup. Coconut pudding. Okay. In fairness, maraming option pancake. Bacon. So, may mga juice drinks sila doon. Fruit section. In fairness naman,
Meron silang juice dito guys. Ang tawag is butterfly. Butterfly pea. It's color blue. Ayan guys, may pa-dessert din sila dito. Mango sticky rice. Masarap yung mangga nila, in fairness, matamis. Tapos, ito may dessert sila na hindi ko alam kung ano. Pero first time ko makakain to. Tingnan natin. Ayan. Masarap. Putas ba ito? Gulay. Ayan. Sarap. Ayun. Hey guys, may mga kabayan tayo dito sa hotel. Hi!